Hello! Welcome back to my channel, Maypi Vlogs. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay tungkol sa secret key, secret methods na ginamit ko sa aking anak sa pagtuturo sa kanya. Kung paano matutong mabilis, magbasa at magsulat. So, kung interested ka sa topic na ito, sa usapin ito, i-make sure lamang na panoorin ang buong video na ito. So, ayan na nga. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay tungkol sa secret keys, secret methods na ginamit ko sa pagtuturo sa aking anak. So, make sure lamang na mapanood ang buong video na ito. At huwag mong kalimutang mag-like, share, ring the bell, at click subscribe para makatanggap ka ng notifications sa bawat upload ko ng mga videos. So, ayan na nga guys. So, ang video na ito ay intended talaga para sa inyong mga parents, mga mommies. Crayons, lahat ng gamit sa school, binibilhan ko rin siya sa edad niya na 2 yun. Kasi 1, ganyan na siya lahat. Happy pader namin, Diyos ko Lord. Afraid. O yan, lahat ng pwedeng sulatan, sinusulatan. Ganyan. So, hanggang nag-3 siya. So, parang tumibay na yung paghawak niya ng ballpen at saka crayons, parang ganyan makikita mo siya ngayon, 5 years old. Sa edad niyang 5 years old, para sa hindi nag-aaral, magaling na siya talaga. At kung ganon, so ayaw ko din naman mag-compare. Pero kung ano mo lang, kasi nga hindi pa siya nag-aaral, magaling na talaga siyang maghawak. Parang matatawa ka nga kasi diba, yung mga professional parang ganyan. So, ganun siya, makikita mo talaga, parang feeling professional na parang true, ganyan. Oo, ganun na siya. Kasi nga,
Siyempre, nag-start siya pinapakolor-color ko na 2 years old, ganun, kahit hindi siya nag-aral. So, move forward. So, ayan na, i-share ko na sa inyo kung yung mga secret, mga susi kung bakit nag-success ako sa pagturo sa kanya sa pagsulat at pagbasa. So, sa loob ng 2 buwan, marunong na siyang magsulat at magbasa. Pwede nyo ring panoorin yung aking videos na kung paano matutong mabilis magsulat at magbasa. Makakatulong din yun sa inyo. So, itong video na ito is parang continue lang. Continue lang dun sa video na ito. Pero, pwede ko na rin ikwento, slight lang. So, ayan, kasi parang continuation nga ito doon sa kwento na yun. So, ayan, pero I suggest na pwede nyo rin yung panoorin. Kahit mukha akong tanga doon. Actually, nag-video kasi ako. Iyon yung pangalawang video ko dito sa in-upload ko sa YouTube na gabi kasi yun. Gabi din tulog ng mga tao, kaya nahina lang yung boses ko. Katulad ngayon, pero ngayon kasi medyo naka-cope up na ako, hindi na ako parang tanga. So, ayan. Pagpasensyahan nyo na lang yung videos ko. Pwede rin kayong mag-iwan ng mensahe doon. So, ayan, makakatulong yun sa inyo kung paano matutong magsulat at magbasa ng mga anak. So, ayan, kahit paano may matutunan kayo sa video na yun. And then, ngayon nga, so, ayan, nabanggit ko rin to doon sa video na to na so, ayan na nga. Kailangan merong actual doon sa mga tinuturo mo sa bata. Alphabet, numbers, shapes, kung ano-ano man yung mga tinuro mo. And then, guys, panoorin nyo yung nauna kong video, ha. Kasi nandoon, parang may pumipigil sa akin, kasi nauulitin ko na naman yung sinabi ko doon. So, ayan. So, parang gusto ko nang i-direct to the point. Direct to the point na tayo. So, ayan na. Ang pinaka-secret ko talaga, ito na. This is it, pansit. So, ito na. Kailangan alamin natin ang learning style ng bata. So, ayan. Ikaw, parents, kapatid. So, ako, anak ko siya. So, kilala ko kung saan siya active. So, ayan, learning style ng bata. So, alamin natin kung ano ang kanyang learning style. So, ano pala yung learning style? Ang learning style ay kung saan doon active ang utak niya mag-aral. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin, mali. So, kunyari, sa paglalaro, doon siya, parang active yung mind niya. So, doon mo siya tutukan, doon mo siya turuan. Katulad sa kanya, ang ginawa ko sa kanya is mahilig talaga siya mag-play. So, parang doon ko siya tinutukan. So, pag naglalaro siya, actually, parang yun yung kaya mabilis siyang natuto. Kasi, parang hindi kami nag-aaral, parang naglalaro lang siya. So, ayan, so, yun nga, summer kasi yun. So, nagduduyan siya. So, parang ganun, nagduduyan. Doon ko siya tinuturuan. So, parang review lang yun. And then, ang bata kasi is saglit lang. Mga 20 minutes. Mabilis silang mainis. Ayaw nila yung nandun lang sila, yung aral ng aral. So, ang ginawa ko, so, ayan ngayon, magre-review kami. So, pinakamatagal talaga is 20 minutes to 30 minutes. So, ang gagawin ko yun, so, tatakbo na yan. Kasi nasa bahay lang, diba? Nasa comfort zone sila. So, takbo, ganyan. So, ang ginagawa ko, pag kunwari, naka-steady siya yun sa duyan. So, magduduyan siya. Ang gagawin ko, i-review ko yun. So, i-review ko siya doon. So, tulad ng numbers, magbilang siya kasi hindi pa talaga siya marunong magbilang. So, kunwari, magbilang siya ng 1 to 100. Parang review na yun.
So, magbibilang kami doon. And then, pasimple si Inday, ganyan. So, pasimple lang, parang hindi niya ma-feel na nag-aaral kami. Parang naglalaro pa rin kami. So, ayan, nakukuha ng bata. So, ayun yung learning style. Para lang kaming naglalaro. And then, minsan, ayan, pag naliligo siya, yun, nire-review ko, ganyan. And then, minsan, yung bago kami matulog at pagising. Yan, bago matulog, nire-review ko siya dun sa inaral namin. Kasi nilagay ko lang dun sa pintuan namin. Kasi yung bahay namin is kubo lang. Ilang hakbang lang, kwarto na. All in one, ganyan. Alam niyo na yun ba? So, nilagay ko lang sa pinto. So, pwede niya, nakikita niya. So, ayan, magre-review kami, ganyan. Tapos, kagising din. Kahit saan, wala akong pinipiling lugar. Kahit saan yan. Nire-review ko siya. Kaya mabilis siyang natuto. And then, so, ayun na. Sana nakuha nyo, guys. And then, yung kanyang, so, ayan na, yun kasi ang una kong tinulis. Kailangan makilala niya muna yung alphabet bago kami magsulat. So, ayan, actually, 2-in-1 yung ginawa ko sa kanya is, nagkabisado kami ng alphabet and then tinuruan ko siyang magsulat ng alphabet, numbers, lahat. Kasi marunong na siya shapes Alphabet, numbers na lang yung tinuro ko sa kanya. So, nag-aaral pala kami ng alphabet and numbers. Sinasabay ko na yun sa kanyang pagsusulat. So, yun yung ginawa ko. Kaya, within 2 months, natuto na siyang magsulat at magbasa. Kasi nag-aaral kami ng alphabet, tinuturo ko na rin sa kanya. Kunyari ngayon, letter A, puro letter A. Big letter A and small letter A yan. Ngayong araw yan. And then, magkakaroon kami ng follow-up review kinabukasan. Ayan, follow-up review ng letter A and then letter B. So, everyday yun. Kailangan consistent. Kasi kung titigil mo yan, ngayon ka lang magtuturo na hindi niya pa yun natutunan, walang silbi yung pag-aaral niyo. Kailangan talaga tuloy-tuloy hanggang matuto yung bata. So, ganun ha, consistent. Kailangan consistent kasi makakalimutan din niya yan. So, hanggang na umabot na kami ng letter Z. And then, letter Z, so marami kasi akong ginawa, multiple, pero hindi masyadong mabigat dun sa bata kasi tinataon ko na maganda yung mood niya. So, ayan. At nagbibigay din ako ng mga rewards. Katulad ng mag-play kami sa labas. Hindi lang kasi mga gamit yung pwede mong i-reward sa bata. Diba? Ang bata is pinaka-happy talaga sila is yung maglaro. Yung may time ka para sa kanya. Yun. Ako kasi lagi ko silang kinakausap. Meron kasing iba na kahit kasama lang, hindi nila kinakausap yung bata. Ako kasi palagi ko silang kinakausap. Actually, parang hindi nila ako nanay kung makikita mo. Parang ka-age ko lang sila, gano'n, naglalaro kami. Alam mo yung para karing bata. Masaya lang, Brad. Masaya lang kami as in gano'n. Siyempre, andun din yung pag nanay ka, pero pag oras ng laro kasi kailangan may time ka talaga sa anak mo, gano'n. So, ayan. Yun talaga yung ayun, wala na ako. Sana ba tayo? Doon sa, yun, pagsusulat. So, hanggang umabot na kami ng letter Z. Oh, so, ito na. Marunong na siya magsulat ng numbers, marunong na siya magsulat ng alphabet, at marunong na rin siyang magsulat ng kanyang pangalan. Kasi while nagsusulat kami ng alphabet, doon sa top, dito sa taas, sinusulat ko yung kanyang buong pangalan. So, parang pinapakilala ko na rin na habang nag-aaral siya ng magsulat magbasa. Tama naman, magsulat magbasa. Magsulat ng alphabet. So, nakasulat yung pangalan niya sa taas. And then, pagkatapos niyang magsulat, pinapaspelling ko yun. So, ang dami namin, kaya marami kaming nagawa.
2 months lang talaga is napakabilis na. Ang dami namin nagawa. Parang ganyan, parang ano nga sobrang happy talaga. Parang walang katumbas na halaga. Kasi hindi ko akalain na sa loob lamang ng 2 buwan, natuto siyang magsulat at magbasa. Ngayon, pero nung mga natuto na siya, hindi na kami everyday. Parang ano na lang, thrice a week hanggang kailan ba yun? Kailan ba kami nag-stop? Pinagpahinga ko muna siya kasi mag-aaral na siya So, bihira na lang. Pero pinapadrawing, yun, drawing palagi naman yun. Ganun. Bihira na lang. Ngayon, marunong na siyang magbasa ng Tagalog. Kasi yun naman ang kanyang mother tongue. So, ito pala guys, dagdag kaalaman. Pag magturo kayo ng pagbabasa sa inyong anak, make sure lamang na ang una niyong ituturo ay yung kanyang mother tongue. Ano ba yung mother tongue? Ang mother tongue ay yung language na inyong ginagamit. Kunwari, katulad yan, nandito naman tayo sa sa Luzon, NCR. So, Tagalog tayo. So, yun, ayun, Tagalog kami. So, kung English naman, yun din yung una mong ituturo kung nose bleeding sila. So, ayan, kung English sila, yun ang una mong ituturo, English din. Para mabilis matutong magbasa ang iyong anak. Yun lang po ang kinakasikret. Yun, pinakasikret para mabilis siyang matutong magsulat at magbasa. So, guys, parang tapos na yata ako. Parang nagkwento lang ako, diba? Chill lang. So, I hope sa video na ito may natutunan kayo at may apply ninyo sa inyong mga anak, kapatid, apo, lahat-lahat. So, ayan guys, thank you very much sa pakikinig sa aking kwento kung paano ko napagtagumpayan turuan ang aking anak na napakahirap talagang turuan. So, thank you guys. Bye-bye.